Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Particular na sa ikatlong level, the post-conventional level, at ang unang stage na under nito, stage 5, social contract. Kamakailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang una at ikalawang level, pati na rin ang apat na stages na under dito. Ang unang level ay pre-conventional at ang ikalawa naman ay conventional. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye sa bawat level at bawat stages. Under ng pre-conventional, may dalawang level. Ang una ay stage 1, obedience and punishment. Ang mga individual na under ng stage 1 ay gumagawa ng moral judgment base sa punishment. Natatakot gumawa ng aksyon kasi natatakot sa punishment o natatakot na mapagalitan. Ang ikalawang stage naman ay stage 2, self-interest. Dito naman, gumagawa ang mga individual na under ng stage 2 ng moral judgment base sa reward na nakukuha o makukuha nila. Para sa kanila, kapag may nakuha silang reward o may nakuha sila something pabalik sa kanila, ibig sabihin maganda yung agreement. Fair agreement. Pero kapag wala silang nakuhang reward o wala silang nakuha na kahit ano pabalik sa kanila, para sa kanila yon ay unfair agreement. Ang sumunod na level naman ay conventional level. Under nito ay may dalawang stage din. Ang unang stage ay stage 3, interpersonal accord and conformity. Mahalaga para sa mga individual na under ng stage 3 na ma-maintain nila yung magandang image nila doon sa ibang tao. Kaya ang gagawin nila, lahat ng mga ginagawa ng nakararami ay gagawin din nila. Stage 4, authority and maintain social order. Dito, unti-unti nang sumusunod ang mga individual na under ng stage na to sa mga batas, sa mga rules na umiiral sa isang lugar. Ngayon, dadako na tayo sa unang stage, sa level 3, which is the stage 5, social contract. As a person becomes able to think abstractly or formally in John P.J.'s sense, ethical beliefs shift from acceptance of what the community does believe to the process by which community beliefs are formed. The new focus constitutes stage 5, the ethics of social contract. Now, an action, belief, or practice is morally good if it has been created through fair, democratic processes that respect the rights of the people affected. Dito sa stage 5, ang kinoconsider na tama na ay yung mga desisyon na napagkasunduan, napag-usapan ng mga taong nasa iisang lugar. Consider, for example, the laws in some areas that require motorcyclists to wear helmets. In what sense are the laws about this behavior ethical? Was it created by consulting with and gaining the consent of the relevant people? Were cyclists consulted and did they give consent? Or how about doctors or the cyclists' families? Reasonable, thoughtful individuals disagree about how thoroughly and fairly this consultation process should be. In focusing on the processes by which the law was created, however, individuals are thinking according to stage 5, the ethics of social contract regardless of the position they take about wearing helmets. In this sense, beliefs on both sides of a debate about an can sometimes be morally sound even if they contradict each other. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Moral Development Theory, Post-Conventional Level, Social Contract, and Universal Principles. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!